Magandang araw Pilipinas, narito po muli si Dabs Mas at nga po, ang napapanood nyo yan ay channel ni Shobaldi sa YouTube at mag-subscribe po kayo sa kanya. Yan po, panoorin nyo po yan. Pangharas ng Pilipinas sa South China Sea, mga kapatid. Diba? Hindi ka ba maiinis doon sa mga bagay na yan, mga tol? Tayo daw yung haharas sa kanila. At huwag niyo din po kalimutan ang si Dream Vlog. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-like nyo na rin po at pakiclick na rin po ng all para po lagi kayo updated sa akin pong ginagawang video. Maraming po salamat. Babaliwalain ito, mga kapatid. Hindi babaliwalain ng anilay paulit-ulit na panghahamon ng Pilipinas sa South China Sea. Anong masasabi mo dyan, mga tol? Kung ikaw ay isang Pilipino at araw-araw kang nakakapanood ng mga balita na tungkol sa ginagawa ng China, pagpapadala nila ng napakaraming barko, every time na meron tayong resupply mission, hinaharang nila tayo, binabangga nila tayo, binubomba ng water cannon, tapos pagdating sa report, hindi daw nila binabaliwala ang pangaharas natin sa kanila. Mga tol, ay nako, bang papapaniwala ka pa ba sa mga pro-China? No? Balikan natin na konti. Nila'y paulit-ulit na pangahamon at pangaharas ng Pilipinas sa South China Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Defense Ministry ng China, bukas naman silang resolbahin ang mga hindi pagkakasunduan sa pamamagitan ng mga dialogo at konsultasyon. Pero hindi raw nila ipagwawalang bahala kung wala paulit-ulit na provocation at harassment. Basahin natin, mga tol, basahin natin. China is always committed to resolving differences through dialogue and consultation and making joint efforts to maintain maritime stability. But we will not turn a blind eye to the Philippines' repeated provocations and harassment. Mga kapatid, hindi natin alam, mga tol, kung ano ba pwede nating itawag sa mga tol? Diba? Ikaw mismo. Comment ka sa baba, mga tol, anong masasabi mo? Araw-araw natin halos binibigyan ng reaction video, commentary, ang ginagawa ng China sa Pilipinas, di ba? Napakapait ng Pilipinas. Yung iba nga, ang tawag nila sa AFP natin, mga tol, mga duwag na di ba? Nababasa ko yung mga comment ninyo, duwag na ang tawag ninyo sa AFP natin. Kasi hindi pumapalag, mga tol. Nagre-react lang tayo kapag halimbawa, doon sa may Scarborough, mga kapatid, di ba? Yung BIFAR natin, namimigay ng regalo doon sa mga mangingisda, binoba nila ng water cannon. Aba, tayo pa pala nagpo-provoke at naghaharas doon, no? Tapos yung resupply mission natin doon sa BRP Sierra Madre, nagdadala tayo doon ng mga supply para sa mga sundalo doon. Hinaharang nila tayo, hinahabol, shadowing, di ba? At bubombahin ng water cannon. Aba, tignan mo naman to. But we will not turn a blind eye to the Philippines' repeated provocations and harassment, mga tol. Anong masasabi ninyo dyan? Ako, di natin alam talaga kung may sapak sa ulo ng mga to eh. Di ba? Tuloy natin. Baliktad ang isip. Magandang araw Pilipinas, narito po muli si Dabs Mas. Ito nga po ang content ko ngayon, ang paggawa daw natin ng paghahamon sa China o tayo daw nag-uumpisa mag-provoke. Ngayon naman po, akin pong ibabalik yung sinasabi nila na dati daw po tayo ang gumagawa ng political drama. Ngayon po naman, anong ginagawa nila? Hindi ba political drama ang ginagawa nila? At sa susunod pong halalan, dahil po once na nawala na dyan si PBBM, ay atin pong pakaisipin yung pong ilalagay natin o iluluklok natin sa pwesto. Dahil po nakasalalay po dyan ang kinabukasan ng ating pamilya, ng mga bata pa na magsisilakihan, dahil nga po kailangan po natin yung ipaglaban ang ating pong nasasakupan. Dahil po naman ang China makulit po talaga yan, talaga pong handa na sila, parang desperado na. At once na nawala po ang ating Pangulo at naipalit po natin dyan ay yung mga puro papogi lamang at wala din naman. I-search po natin, ating po tignan ang mga ginagawa na gaya nga po ng aking pong nais dyan is yung may malasakit sa ating bayan, hindi ho yung papogi points lamang, mga sikat na artista, ayan, wala naman nagagawa. At sa totoo lang po, pag po nawala po ang ating presidente at napalitan na po ng bago at wala pong hindi po handang ipaglaban ng ating West Philippine Sea, kawawa po talaga. Puro kasi po sa panahon ngayon talagang naalaman po ng balita din na kitang-kita na po na marami din pong pro-China na at taga dito pa at ating kababayan. Ganun po katindi, mga makapili. Yan po ang mabigat.
Ayan, at dapat po tayo magpasalamat sa pinanalo po ng Bansang Pilipinas sa dahig. Yan na po yan sa International Tribunal Law of the Sea. At ang nilaban po ng Bansang China dyan ay yung pong dating 9-dash line, ngayon po 10-dash line na pinaukit po nila sa Paitay. At yun po, yung edad po daw noon ay 1950s. At ito naman pong pinanalo po natin ng Bansang Pilipinas ay yung pong mapa na 1850s. Gano'n po kaagwat, kalayo, 100 taon ang diferensya. At yung sinasabi po nila na tayo daw po yung nagpo-provoke, ito lang po masasabihin ko. Paano tayo magpo-provoke niyan? Ay ang Bansang Pilipinas ihahambing lang po ay para lamang kambing. Na isa ka lang ang kambing, susuag ka sa China na parang toro. Diyos ko po naman, mag-isip-isip. At malamang po kahit po kaalyadong bansa niyan, dahil po sa masyado po yan silang matinding manakop or magkubkob ng kalupaan din, kahit dagat, kahit nga po kalangitan o ere, ay gusto na nga po pinakikirawan niya mga yan. Ay kahit po Russia ay alam ko po ay may gusto po silang kubkubin doon na kalupaan, kahit din po ang North Korea ay alam ko sa bagay, North Korea walang pakialam yan, may mga sariling mundo yan. At isa pa ho, ang tayo po ay binigyan na nga po ng 200 nautical miles at yan po ay siyempre soberanya na natin yan sa katubiganan yan. Ayan po ay talagang gustong-gusto ng China ng kubkubain yan po sa atin yan, dahil po yan to po ay pasok sa kanilang 10-dash line na dating 9-dash line na ipinaukit po sa Paitay, Laguna. Yan yun po. Ang layo po ng kalupaan sa China ng Ayungin Shoal is nasa 900 nautical miles ang layo, halos quadruple or triple ang layo. Diyos ko po naman. At yan po isa lang po yan sa mga ginagawa ng China. Talaga na sobrang agresibo po yan sila, dahil ayaw din po lagyan ng base militar ang yung Ayungin Shoal or BRP Sierra Madre. Ayaw po lagyan ng outpost yan, dahil nga po napakadami pong isdaan yan, at saka po isa po yan sa mayaman sa langis. Napakadami pong langis, kaya po talaga sila ay talagang agresibo na sabi nga ni Gibo Chidoro, iulitin ko ulit, handang maging squatter. Ayun, yun lang po, maraming salamat.